ano bang tingin natin sa lagay ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. at paano ito makukumpara sa perception ng ating taong bayan sa korupsyon sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni Noynoy Aquino. Now, alam niyo po, lumabas na ang PAS-Asia survey. 94%, halos lahat ng Pilipino ay naniniwala na matindi ang problema ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. 94%. Hindi po ibig sabihin na yung 6% hindi naniniwala dahil meron doon 1% na talaga nagsasabi na talagang sobra na ang ating problema. Doon sa 94%, 71% talagang sinabi nilang napakalantaran at 24% at sinabi medyo talagang lantaran. 1% lang ang nagsasabi na hindi widespread ang korupsyon at 5% are undecided. Yung 1% na yan, kasama na dyan si Marcos Jr., yung pamilya niya at yung mga crony niya. Pero wag po kayong magkakamali, 94% ng lahat ng Pilipino ay sinasabi na talamak ang korupsyon, 71% super talamak ang korupsyon. Now, ano ba ho ang ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin po, walang kaduda-duda na halos lahat ng Pilipino ay kumbinsado na talagang matindi na ang problema sa korupsyon ni Marcos Jr. At pero ito may pag-aasa naman po tayo. Tinanong ang taong bayan, talaga bang kabahagi ng politika ang korupsyon? Abay hati. 41% ang nagsasabi na kabahagi nga yan at 43% ay sinasabing hindi naman dapat kabahagi yan ng normal na politika at ang 17% ay hindi sila desidido either way. Ano po ibig sabihin niyan? Well, talaga pong wala ng Pilipino na naniniwala na malinis pa ang pangangalakad ng gobyerno sa ilalim ni Bangag. In fact, 1% na lang ang naniniwala na hindi problema ang korupsyon. At kasama na nga po dyan si Marcos, yung kanyang 3 anak, at si Lisa Araneta, at yung kanilang mga cronies na nakikinabang sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, ikumpira natin ito doon sa persepsyon ng taong bayan. Unfortunately, ang PAS-Asia po ay hindi po sila nagpa-survey doon sa corruption perception ng mga panahon ni Noynoy Aquino at ni Tatay Digong. Pero ang SWS ay merong ganyang survey. Ano ba ho ang nakita ng SWS? Ang SWS hindi po malayo sa findings ng PAS-Asia. Pinakamatindi pa rin ang perception ng tao sa korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. At ang kanilang finding ay 84% at talagang overwhelming majority pa rin, bagamat mas mataas ang percentage na nagsasabi na talamak ang korupsyon sa PAS-Asia, 84% pa rin na nagsabi na talagang talamak ang problema ng korupsyon. Pero dito sa SWS, meron tayong basihan kung paano natin makukumpara ang mga administrasyon ni Noynoy at saka ang administrasyon ni Tatay Digong. Ayon sa SWS na nagsasabi na 84% ng Pilipino nagsasabing talamak ang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr., sa panahon ni Noynoy Aquino, 43 to 56%. More or less. So, ibig sabihin po niyan, talagang naniniwala ang taong bayan na matindi na ang problema sa korupsyon kay Marcos at siyempre, ang dahilan naman po dyan, unang-una, flood control. Yang linalabon ang pera ng bayan sa flood control. Pangalawa, revelasyon na pati si Presidente ang pasimuno ng korupsyon na yon dahil siya naman ang nagpo-propose ng pangtao ng budget at talaga naman pong siya nag-approve ng budget at siya rin ang nagtalaga doon sa exchequer na naging pasimuno ng lahat ng kakurakutan sa ating pangtao ng budget. Alam niyo po, napakatindi na po niya na 94% wala nang naniniwala na malinis ang administrasyon. Kasabay ito ng pagbagsak ng kanyang approval rating na -3 sa SWS, -15 sa PAS-Asia at -27 sa Publicus. Kung talagang i-relate yung datos, talagang yung perception na corrupt itong administrasyon nito ang dahilan kung bakit bagsak din ang approval rating ng ating administrasyon ng Bangag Jr. At dahil ito ay -3, -15 at -27, yan ay nagpapakita na wala na talagang karapatan na mamuno itong Marcos Jr. So ngayon po, ano po ang ating mensahe? Well, yan ba ho ang ating ipararating na mensahe sa ating mga kabataan ngayon na ang new normal ay corrupt dahil 94% ay lahat ng Pilipino ay naniniwala na talamak ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. Sana hindi naman po.
Ang tanging pamamaraan para matigil ang korupsyon, kinakailangan po tanggalin ang kanser sa ating lipunan at yung kanser pong yan, ang pangalan ay Marcos Jr. Wala na pong alternatibo dyan. Hindi na po tayo makakaasa sa mga institusyon para tanggalin na itong korupsyon nito kasi naging kabahagi na ng administrasyon ng Marcos Jr. ang korupsyon. At ako hindi naman nagtataka rito dahil may kinalaman siya ng genetics. Dahil alam naman natin ng kanyang ama na sa Guinness Book of World Records din na pinakakurap, hindi lang isa sa kundi pinakakurap na administrasyon sa buong daigdig na talaga nagpasasa sa kaban ng bayan para maging isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo, courtesy of Filipino taxpayers. Ang ating mensahe ay talaga matitigil lang po yung sistema ng korupsyon na yan kung tayo magsisimula muli. Let us start with a clean slate. Tanggalin natin ang korap, tanggalin natin ang pinagsibulan at pinagtapusan ng korupsyon. Yan po ang administrasyon ni Marcos Jr. Wala na pong katuda-tuda ha, lahat tayo naniniwala na korap. Anong gagawin natin? Tayo ba'y mag-aantay na lang hanggang mahulog ang mangga, hanggang mawala ang problema, ang cancer sa ating lipunan? O tayo ba, kapag gaya na pag tayo na mayroong cancer, ay pupunta sa doktor at patatanggal ang cancer bago pa ito kumalat? Hindi ko po alam kung po pwede pang pumalat ng mas matindi pa itong issue ng korupsyon sa ating bayan. Pero sa tingin ko po, walang katapusan po yan. Hanggang hindi natin matapos ang administrasyon ni Marcos Jr., talagang hindi po titigil ang problema ng korupsyon. So mga kaibigan, nasa sa inyo ang bola. Alam na natin na halos lahat tayo naniniwala, super corrupt itong administrasyon na ito. Ang tanong, anong gagawin ninyo? Talaga bang sabi, magpapatay-patay na naman at talagang hahayaan ang korupsyon ay maging dahilan kung bakit lantaran ng kahirapan sa Pilipinas? Sa totoo lang po, 6 na trilyon na ang budget natin. Wala nang dahilan para ang Pilipino, kahit sinong Pilipino ay maghirap. Kung yung 6 na trilyon na yan ay ginagamit para sa pagtaas ng antas sa kabuhayan, pagbigay ng pagkain sa nagugutom, tahanan sa mga walang tahanan, damit sa walang damit, kinakailangan po talaga mababawasan ang hanay na bihirap. Pero habang halos lahat po tayo ngayon ay kumpinsado na talagang korap ang Marcos administration, patuloy po tumataas ang hanay ng mga nagugutom. Meron po tayong tinatawag doon sa statistics na direct correlation. Yung level ng korupsyon at paghihirap related. Ako po Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin itong si Colonel Odi Munggaw. Yung kanyang sinabi at kung ano ba ang repercussions ng kanyang sinabi. Hayaan po ninyong basahin ko verbatim yung kanyang message na pinadala niya privately in a group chat of Masons. In other words, meron pong unwritten rule that that is supposed to be between brothers only. Secret po yun hindi yun public. Okay, so this is what he said. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May the peace and blessing and mercy of God be upon us all. Effective today, I, Colonel Odi Munggaw, ODAS 10933 Infantry, MNSA, Philippine Army. With 34 years in active service, reaffirms my support to the Armed Forces of the Philippines and the state as mandated by the Constitution. As a Filipino, I am respectfully withdrawing my personal support to Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people as a nation. Sa group chat po ito ng mga Mason pinadala. Okay, it was not public. The first thing I did was ask, tanong mo nga, tignan mo nga, sabi ko kung nasa wall ni Colonel Odi, yung kanyang declaration. If he intended this to be a public declaration. Hindi po. It's a private message among brothers. It's a personal expression guaranteed by the Constitution. Okay? So, ang tanong po is, did he thereby
Did he thereby commit a crime? Did he violate any armed forces regulation? Sa akin pong pananaw, no. Sabi ko nga po kanina, it is a personal expression guaranteed by the Constitution. Kanya lang po yun eh. While reaffirming his loyalty to the Republic and to the Armed Forces of the Philippines, he is withdrawing his personal support to a person na sa kanyang pananaw ay wala ng moral ascendancy to lead us all. Marami po kasing issues kay Presidente, ayaw niyang harapin ng tumbukin niya talaga. Number one, nagda-drugs ka ba o hindi? Pa-hair follicle ka tapos ang usapan. Mastermind ka ba ng nakawan? Okay? Mastermind ka ba ng nakawan? May kinalaman ba yung pinsan mo? Harapin mo. May allegations eh. May allegations against your cousin. And to yourself, Mr. President. Harapin nyo yun. Take them to court. Doon sila magpaliwanag. Do not brush aside evidence. Hindi po totoo na walang bisa ang statement ni Saldico. Mabisang-mabisa po yun. It stands. Kaya nga po negative trust rating nyo eh. Overall. Pero dito po sa NCR, negative 8 po kayo. That is a manifestation, very clear manifestation of loss of trust of the Filipino people sa iyo. The only way to regain it, face the issue. Yes, you have to face the issue. Yung po sinabi ni Gutesa, corroborated by the statement of Saldico, lahat po yan, totoo. Yung statement po ng pinsan mo, yes. All of this, ito po ang mga basihan sa aking pananaw kung bakit sinabi ni Colonel Bungao na wala na akong tiwala sa Pangulo, I do not support him anymore. At dahil po sa maling pag-aakala ng mga nangaka-uniforme na hindi sila pwedeng maglahad ng kanilang sariling personal na opinyon, ng kanilang paglahad ng kanilang suporta, eh hindi po natin alam kung gaano karami yan, kung gaano kalawak. Pero tandaan po ninyo nung nakaraang eleksyon, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa uniformed personnel. That in itself is a declaration of trust, of support. Yan. Ito lang po sasabihin ko sa inyo. Si Colonel Odi Mungao, kung inyong dinitine, hindi po yan sumuko, yan ay nag-report for work, report back for work kasi naka second break po yan sa Christmas break. So when he reported back for work, he did not surrender. It was not surrender, it was reporting back for work. At kung siya po ay inyong dinitini ngayon, do not forget, he has the right to remain silent. He has the right to counsel of his choice. And if he cannot afford one, he should be provided with a lawyer. And never forget that if he is now under custodial investigation, if he is under detention, if he is being detained and is undergoing custodial investigation, he has the right to be assisted by counsel all the time. Anything you get, any evidence you secure from this investigation you are conducting internally, tandaan po ninyo, is going to violate Republic Act 7483. Matindi po ang penalty ng RA 7483. So you better do it right because the repercussion will be personal to those who are detaining him, to those who are violating his rights. Bigyan po ninyo ng pagkakataon. Hindi naman po nagkasala, wala naman po siyang crime. Wala rin po siyang violate. Ang may nag-violate po yung brother Mason namin na nagkalat ng private message na yan. Alright? So, hindi po ninyo malalaman dahil kinikitil ninyo yung karapatan. Huwag po ninyo sabihin ang armed forces is sui generis because being a sui generis organization will not allow you to violate constitutional rights of every citizen.
Naka-uniforme man po ang sundalo, ang pulis, lahat ng uniform personnel, they remain a Filipino and they remain covered by our Constitution. They have rights. Those must be protected. Those must be at all times be honored. Kaya po, tandaan ninyo, any evidence you have pursuant to a custodial investigation without the lawyer of his choice, without assisting him, they are not admissible in evidence and therefore you cannot sanction Colonel Mongao. Yun lang po. May 2 cents worth. Maraming salamat po.